Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3266 hanggang 3270. Nagulat si Chen Bishan sa kamangha-manghang lakas ni Aaron, ngunit hindi ito nangangahulugan na matatakot siya sa Aaron. Kung tutuusin, hindi mababa ang status ng pamilya Chen sa Yuncheng, at mayroon siyang magandang relasyon kay Mo Yang. Kahit na ang kanyang mga nasasakupan ay hindi kalaban ng Aaron, si Mo Yang ay isang lalaking may underground boxing hall. Hindi ba kayang harapin ng kanyang mga mandirigma ang isang maliit na bata? Sa pananaw ni Chen Bishan, kahit sinong paalisin si Mo Yang sa Yuncheng, matatakot siya. Kahit na ang kataas-taasang Chanjie sa mga lupon ng negosyo ni Yuncheng ay hindi maaaring manggahas na baliwalain ang pagkakaroon ng Mo Yang. Ang ganitong ideya ay kapaki-pakinabang sa sino man sa Yuncheng. Ang deterrent power ni Mo Yang ay nasa Yuncheng, at walang sino man ang maaaring baliwalain ito. Sa kasamaang palad, nakilala ni Chen Bishan si Aaron, ang nag-iisang nasa Yuncheng na hindi pinapansin si Mo Yang. I don't mind if you get Mo Yang, sabi ng Aaron. Sa pagtingin sa kanyang pabaya, si Chen Bishan ay halos mabali ang kanyang mga ngipin sa likod. Ang mabahong batang ito ay nagpapanggap na nasa Yuncheng. Hindi ba siya natatakot kay Mo Yang? Hindi iniisip ni Chen Bishan kung sino ang makakalaban ni Mo Yang sa Yuncheng, kaya dapat magpanggap ang pagiging mahinahon ni Aaron. Gayunpaman, nag-aatubili pa rin si Chen Bishan na tanungin si Mo Yang para sa gayong maliit na bagay. Pagkatapos ng lahat, kung gumamit ka ng mga damdamin ng tao ng isang beses, maaaring hindi mo na ito magkakaroon sa hinaharap. Hindi katumbas ng halaga ang umalis sa Mo Yang upang makitungo sa isang maliit na bata. Little thing, I advise you to tell your family what you are doing. They will teach you how to do it now. Otherwise, kapag may nangyari, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na magsisi. Payo ni Chen Bishan. Ang Aaron ay isang casual na saloobin pa rin, ganap na hindi pinansin ang sinabi ni Chen Bishan. Yung sinabi mo ngayon lang ay puro pagmamayabang. Hindi mo talaga kilala si Mo Yang, o kahit na alam mo, hindi ka kwalipikadong hayaan si Mo Yang na lumabas para sa iyo. Han 3,000 isang mukha magaan ng ngiti nang nakatingin kay Chen Bishan para sabihin. Naging asol ang mukha ni Chen Bishan. Hindi niya matitiis na tanungin siya ng isang batang lalaki. Bukod dito, ang kanyang relasyon kay Mo Yang ay tiyak na mapapayagan si Mo Yang na pumunta sa kanyang tahanan ng personal. Ngunit ang relasyong ito ay maaaring maubos. Kapag naubos na, hindi na mauubos. Little thing, gusto mo na ba talagang mamatay? Sabi ni Chen Bishan. Oo. Aaron blurted out ang salita. Dahil dito, walang pag-urong si Chen Bishan, walang pagpipilian. Ang kanyang mga nasasakupan ay hindi mga karibal ni Aaron. Sa ngayon, si Mo Yang lang ang maaasahan nila. Bagamat ang bagay na ito ay malamang nahahayaan niya at ni Mo Yang ang relasyon sa pagitan ng pagpapanumbalik ng mga estranghero, ngunit upang hindi mawalan ng mukha sa harap ng Aaron, magagawa niya lamang ito. It's your choice. Today, I'll let you know what social danger is. Dahil doon, sa wakas ay kinuha ni Chen ang telepono. Nang makita ang eksenang ito, natawa si Bruce Lee sa kanyang puso. Inaasahan niyang makita si Mo Yang, at mas curious siya kung ano ang mangyayari kay Chen Bishan kapag nagpakita si Mo Yang. Dahil alam ni Bruce Lee na sa isip ni Mo Yang, tiyak na mas mataas ang posisyon ni Aaron kaysa kay Chen Bishan, kung hindi makakaalis ng ligtas si Aaron pagkatapos niyang masaktan ang isang boksingero sa ring.
Maging si Bruce Lee ay hindi maaaring makatulong sa paghula na maaaring subukan ni Moyang na pasayahin ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, kung ang gayong makapangyarihang papel ay magbubunga ng isang positibong salungatan, ito ay tiyak na makakaapekto sa posisyon ni Moyang sa Yuncheng Road. Ang pinakamahusay niyang pagpipilian ay makipagkaibigan sa Aaron. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang banta na ito. Pasasagana mo na naman ba ang langgi? Pasasagana mo na naman ba ang langit? Tinanong ni Chi Yian si Aaron sa mahinang boses. Sa kanyang opinyon, maliban kung lumabas si Chan Changsheng, hindi ito madaling malutas. Walang mabuti para kay Chi Yian na samantalahin ng paulit-ulit ang Chan Changsheng. Sa tingin mo iisa lang ang kaibigan ko sa Yuncheng. Nakangiting sumagot si Han Sanchen na basta ito ay isang bagay na malulutas ng kamao, hindi kailangan ni Han Sanchen ng tulong ng sinuman. Ang dahilan kung bakit lumabas si Tian Changsheng sa paaralan ay para mas ligtas na makapasok si Chi Yian sa paaralan. Kung hindi dahil dito, maraming paraan si Han Sanchen para harapin ang punong guro. Maliban kay Chan Changsheng, walang sino man sa Yuncheng ang nangangahas na gumawa ng tama kay Moyang. Ipinaalala sa atin ni Chi Yian na mayroon siyang malalim na pangunawa kay Yuncheng. Si Chan Changsheng ang unang tao sa negosyo, habang si Moyang ang unang tao sa Yuncheng Road. Magkaiba ang dalawang tao sa larangan ng pag-unlad ng Yuncheng, ngunit pantay ang kanilang katayuan. Nangangahulugan ito na si Moyang at Chan Changsheng ay may parehong katayuan. Sa kasong ito, walang ibang maglalakas loob na lumaban kay Moyang. Chi Yian, kilala mo na ba si Yuncheng? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Oo naman. Tumanggo si Chi Yian bilang isang bagay at nagpaliwanag, dahil pupunta ako sa Yuncheng, natural na gusto kong malaman ang sitwasyon ni Yuncheng. Pero nandito ka para mag-aral. Alam mo ang ibig sabihin ng mga bagay na ito. Kakaiba ang tingin ni Han Sanchen. Si Chi Yian ay isang maliit na babae kung tutuusin. Pagdating niya sa paaralan, wala siyang kinalaman sa mga karakter ni na Chan Changsheng at Moyang. Bakit mo sila sinasadya? Bukod dito, napakaraming iniisip ni Chi Yian tungkol sa mga bagay sa edad na ito, at ang kanyang pagganap ay masyadong mature, mas mabuting malaman kaysa hindi. Nakasanayan ko lang na gusto kong malaman ang mga tao at bagay sa paligid ko, sabi ni Chi Yian. Sinabi niya na wala siyang pakialam, ngunit alam ni Han na may ilang layunin para gawin niya ito, ngunit ayaw niyang sabihin na hindi mahulaan ni Han ang, anuman ang gusto mong gawin, huwag mo lang akong bigyan ng problema. Aaron nagkibit balikat si Chi Yian at wala nang sinabi pa sa oras na ito, natapos na ni Chen Bishan ang telepono, at nangako rin sa kanya si Moyang na dadalhin ang mga tao, na nagpapahayag ng ekspresyon ni Chen Bishan, maging medyo mabangis kahit sa mata niya ay patay na tao si Aaron. Basura talaga ang mga nasasakupan ko, pero hindi nila kayang makipaglaban sa mga fighters sa Moyang Underground Boxing Ring. Boy, hintayin mo ang pamilya mo bangkay, sabi ni Chen Bishan kay Aaron, wala akong masyadong alitan sa anak mo, pero masyado siyang mayabang para hilingin na patayin ko siya. Kaya ang anak mo ang may kasalanan sa lahat ng ito. Si Aaron ay nagsabi ng ilang kakaibang salita kay Chen Bishan. Hindi maintindihan ni Chen Bishan kung bakit sinabi ito ni Han Sanchen, ngunit sa kanyang mga mata, hindi maaaring magkamali si Chen Fei, tulad ng alam mo, anak ko iyon ni Chen Bishan. Siyempre, siya ay may kwalifikasyon na maging mayabang. Ano ang problema sa pagpatay sa isang mapagmataas na bagay na tulad mo? Malamig na sabi ni Chen Bishan. Sabi nga sa kasabihan, parang ama, parang anak. Matapos makinig sa mga salita ni Chen Bishan, sa wakas ay naunawaan ni Han Sanchen kung paano nagmula ang karakter ni Chen Fei. Ito ay ganap na genetic. Hindi katakatakang napakayabang ni Chen Fei. Kasabwat mo iyon. Sa kasong ito, ngayon hahayaan kong mawala ang pamilya Chen sa Yuncheng, at hayaang makatikim ng paghihiganti ang mga nabuli ng pamilya Chen. Sabi ni Aaron. Ha 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 ha. Dahil dito ay tumangala si Chen Bishan at tumawa. Sa kanyang mga mata, ang Aaron ay tila nagbibiro tungkol sa mga internasyonal na gawain. Maraming mga kaaway sa pamilya Chen, at lahat sila ay umaasa na ang pamilya Chen ay magwawakas. Ngunit maaari lamang silang umasa na wala talagang makakamit ito. Ang pamilya ni Chen ay maaaring dumating sa ngayon hindi lamang sa paraan ni Chen Bishan, kundi pati na rin sa kanyang impluwensya sa business community ng Yuncheng. Kahit ang mga nakaupo sa mataas na katungkulan ay ayaw makitang masira ang pamilya ni Chen,
dahil magkakaroon ito ng epekto sa ekonomiya ng Yuncheng. Sa gayong payong, ang pamilya ni Chen ay nasa Yuncheng, walang natatakot maliban kay Chan Changsheng at Moyang. Boy, hindi ako natatakot mag-flash ng dila kapag nagsasalita ako ng ganoong kalaking salita. Na-curious talaga ako kung paano ka pinag-aral ng pamilya mo na naging dahilan ng pagiging mayabang mo. Akala mo ba mahirap lang ang pamilya ko ni Chen, pamilya? Ngumisi si Chen Bishan. Sa paningin ko, out of fashion talaga ang Chen family. At most, basura. Si Aaron ay tumawa ng mapang-uyam. Nang lumabas ang salitang, basura, sa bibig ni Aaron, halos hindi na makontrol ang galit ni Chen Bishan. Walang nang ahas na sabihin ito sa harap niya, at walang sino man ang kwalipikadong guluhin siya ng ganito. Boy, today either you die or I die. Kahit anong klaseng pamilya ang nasa likod mo, I will try my best to uproot it. This is the price you have to pay, sabi ni Chen Bishan. Ang mga salita ni Aaron ay lubos na nagalit sa kanya, kaya ang nais niyang iganti ay hindi lamang Aaron, kundi pati na rin ang pamilya sa likod ng Aaron. Sa ganitong paraan lamang siya masisiraan ng loob. Gusto niyang ipaalam sa pamilya sa likod ng Aaron kung ano ang mangyayari kung hindi nila pinag-aaralan ang kanilang mga inapo. Tumawa si Aaron ngunit hindi nagsasalita. Ang pamilya lang ni Chen sa Yuncheng. Gusto niyang bunutin ang pamilya Han sa Yanjing. Ito ang totoong biro. Nang pumunta si Chen Bishan sa Yanjing, sino ang magseseryoso sa kanya? Bukod dito, nagbago ang status ng Aaron sa Yanjing. Tawagan mo si Mo Yang at sabihin sa kanya na wala akong masyadong oras para hintayin siya. Ang Aaron ay unti-unting nawalan ng pasensya, sabi kay Chen Bishan. Huwag kang mag-alala. Kung gusto mong ma-reincarnate, tutulungan kitang makahanap ng mapalad na oras. Huwag kang masyadong maiinip, sabi ni Chen Bishan. Ang tawagan si Mo Yang at hilingin sa kanya na tumulong ay ang ginawa ni Chen Bishan pagkatapos niyang maglakas loob. How dare he call Mo Yang? Dahil hindi ka lumalaban, gagawin ko. Aaron tapos, kinuha ang telepono. Dahil sa pagkilos na ito, tumalon ang mga talukap ni Chen Bishan. Paano ito posible? Paano nalaman nitong maliit na bagay si Mo Yang? Hindi naman niya sinasadyang magpahangin di ba? Si Chen Bishan, na nanginginig sa kanyang puso, ay maaari lamang aliwin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghula na ito ay isang drama na idinirek at dinanap ng Aaron. Siya ay namamatay lamang. Sa katunayan, ang Aaron ay nag-dial sa numero ni Mo Yang. Nang umalis sila sa underground ring noong araw na iyon, iniwan nila ang kanilang contact information. Kailan ka darating? Pagkatapos maikonekta ang telepono, direktang tinanong ni Aaron si Mo Yang. Narinig ni Mo Yang ang pangungusap na ito, nalilito. Pupunta siya sa bahay ni Chen. Bakit biglang tumawag si Aaron at tinanong kung kailan siya darating? Pagkaraan ng ilang sandali ng pagdududa, biglang nalaman ni Mo Yang ang kahulugan ng pangungusap na ito. Masasabi ba natin na ang Aaron ang nagdala ng problema ng pamilya Chen? Ang taong gustong tulungan ni Chen Bishan na lutusin ay si Han San Chen. Tumibok ang puso ni Mo Yang. Bilang unang tao sa Yuncheng Road, siya ay walang takot sa harap ng sinuman, ngunit pagkatapos na makilala ang Aaron, mayroon siyang bakas ng takot sa kanyang puso. Ito ay hindi lamang dahil sa sobrang lakas ng Aaron, kundi dahil din sa takot sa mga puwersang nasa likod niya. Napakalinaw ni Mo Yang na talagang imposible para sa isang ordinaryong pamilya na linangin ang gayong malakas na bata. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng lakas ng Aaron, mahuhusgahan niya ang lakas ng pamilya sa likod ng Aaron, kaya naman pinabayaan niya si Aaron sa underground ring. 3,000, wala ka naman sa Chen di ba? Pansamantalang tanong ni Mo Yang. Oo, ako ang gustong harapin ni Chen Bishan. Hindi mo ba alam iyon? Nakangiting sabi ni Aaron. Biglang naramdaman ni Mo Yang na ang unang dalawa ay malalaki. Kung alam niya ito, hindi niya sasagutin ang telepono ni Chen Bishan. Hindi nakakatuwang makita ang ganitong uri ng sakuna sa kanyang ulo. Ngunit ngayon, may pagkakataon pa si Mo Yang na pumili muli, hindi pa dumating sa sitwasyon na kailangan niyang harapin si Aaron. Pupunta ako dyan, Chen Bishan. Hindi ko talaga alam kung buhay siya o patay na. Sabi ni Mo Yang. Oo, hihintayin kita. Dahil doon, ibinaba ni Aaron ang tawag. Para kay Chen Bishan, ang gayong pag-uusap ay mas kumbinsido sa pagpapakita ng Aaron. Sa Yuncheng, si Mo Yang ang unang tao sa kalsada.
Sino ang kwalipikadong makipag-usap kay Moyang sa ganitong tono at ugali? Ang superior na ugali ni Aaron ngayon ay halatang imposibleng puntiryahin si Moyang, hindi ka masyadong magaling sa pag-arte, bata. Nakangiting sabi ni Chen Bishan kay Aaron, o anong problema? Nakangiting tanong ni Aaron, sa Yun Cheng, sino ang maglalakas loob na kausapin si Moyang sa ganitong tono? Kung gusto mong maging makatotohanan, kailangan mong magpakita ng paggalang kay Moyang kahit man lang, sabi ni Chen Bishan. Biglang natauhan si Han Sunny, tumanggo siya at sinabing, naiintindihan ko. Magpapansin na ako sa susunod. Pinipigilan ni Bruce Lee ang pagtaas ng sulok ng kanyang bibig. Siya lang ang nakakaalam na totoo ang tawag sa telepono kanina, at siya lang ang nakakaalam kung kailan nagsimula ang husay sa pag-arte ng Aaron. Kailangang sabihin na ang kanyang husay sa pag-arte sa harap ni Chen Bishan ay tiyak na may potensyal na maging isang hari ng pelikula ngayon, wala na siyang babalikan, Mr. Mo, bakit ka natatakot sa batang ito? Dahil ang Aaron ay inilabas noong huling pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaiba. Kung ikalat ang bagay na iyon, makakaapekto ito sa katayuan ni Moyang sa Yuncheng. Sa makatuwid, sa kanyang opinyon, ito ang pinakamahusay na pagpipilian upang patayin ang Aaron at ilibing ito sa alabok magpakailanman. Ngayon, hindi lang niya napatay si Aaron, ngunit nagpakita rin siya ng takot sa Aaron, na talagang medyo hindi maintindihan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!